Okay, so yun, yun nga no madre, good day. So dito tayo ulit ngayon sa Phase 9, which is technically Rusi, Bagong Silang, dito mismo sa may Phase 9, Bagong Silang, Caloocan. So meron tayong nakita dito na isa pang bagong release nila, which is technically ito yung tinatawag nilang Passion FI. So kung meron tayong Passion dito mismo sa gilid, which is yung color yellow nila, yung SE125 nila, ito naman yung Passion nila na FI version. So yun kasi yung isa is, if I'm not mistaken, ito hard type to, ito naman is FI naman to, pure injection. So ayun, before natin simulan yung pagre-review or walkthrough dito mismo sa motorsiklo na to, syempre katulad nung lagi nating ginagawa, intro muna tayo. Yeah. Ano mga dre, katulad yung sinabi ko kanina, may nakita tayo dito mismo na Passion FI dito mismo sa may harapan ng Rusi, Bagong Silang, Caloocan. So technically dito mismo iso-show up ko muna yung mga full specs nito dito mismo sa may baba. Ayan. So as of now hindi kasi pa ako nakagather ng tamang data, since although hawak ko yung manual, pero limited pa lang yung mana kukuha kong data regarding on this bike kasi hindi pa nakapaloob yung specifications nito sa manual. Mga ilan pa lang siguro dito. Ayan, ito yung engine specifications niya. Then other than that, yung overall performance na meron dito sa motorsiklo na to. So meron tayo ditong max speed technically na 85 kilometers per hour. Then ang load free weight naman nito is 74 kilograms. Then at the same time, oil capacity is technically nasa 900 ml. Starting nito, pwedeng electric ignition or kickstart. So, ayun. Then, also, kung yung nakaraan is pinapagana yun na siya ng CDI, yung last version ng Passion, ito naman is ginagamitan na siya ng ECU. So, ECU operated na itong bike na to. Take note of this. So, ang transmission nito is naka CVT pa rin. Then also naka-automatic na rin ang transmission type dito mismo para sa motorsiklo na ito. So ayun, then sa lahat ng mga nag-aabang ng specs, syempre check nyo na lang dito mismo sa gilid yung pinaka-specs ng motorsiklo na ito. Okay, so ayun. So syempre, ayun, na-walk through around ko na kayo mismo sa mismo specs ng motor na to. Proceed na tayo dito mismo sa pinaka-motorsiklo. So kung ano meron dito mismo sa motorsiklo na to. Okay? So yun. Pitan natin ang bagya itong si Passion 125 FI Sports. So technically halos napansin ko na rin mismo na yung actual na head cowling nito mismo sa may taas is may pagkakapareho pa rin pala talaga dun sa mismo head cowling na meron dun sa Passion. Then at the same time halos ang alam ko pare-pareho sila ng itsura nung flex pagdating sa head cowling. So bukod pa riyan, eto meron siya dito nga pinaka front fairing na sagad-sagaran yung design hanggang dito, para naka-carbon finish pa ata to. Then also ayan, very unique yung design, same din nung dati, pero mas pinaganda nga lang yung combination nito, since ang nakalagay dito na combination is black and blue na rin all throughout din. So yun, bukod pa diyan, yung kanyang actual na headlight is naka-LED na rin. So from daytime running light, then also pati na rin yung kanyang headlight mismo. So ganito yung itsura niya pag nakaharap. Pag nakaharap mismo yung bike dito mismo sa mismo rider, or pag nakaharap mismo yung bike, ganito mismo yung itsura niya. Plus ayan, mapapansin din natin na mismo na very sharp and curvy yung edge ng design niya dito. Good for aerodynamics na rin. So very edgy, very sharp yung kanyang design. Napakatulis ng kanyang tindig dito mismo sa motorsiklo na to. So expect ko halos parang kasing size din to halos ng Mio at saka ng Click ay ng Beat FI for my own perception lang din. So other than that, napansin ko rin dito mismo sa kanyang front section is ayan, kung mapapansin natin mabuti na ang gamit niyang suspension is naka-telescopic fork suspension po rin. Then
At the same time, ayan, pag may ganito, it means to say, hindi pa man tayo nakakarating na sa taas. Ang gamit pa rin niya na digital instrument panel is naka-analog pa rin. So, which is ito yung pinaka, nung speedometer niya. Plus, naka bilog na rin. Katulad nung last time, yung kanyang, disc brake with matching. Ang alam ko, dual piston calipers na rin yata ang nito, ang caliper na ginamit dito mismo sa bike na to. Plus, yung kanyang tires is 70 by 90 by 14 ang sukat nito dito mismo sa may bandang harapan. So, katamtaman lang din yung laki ng kanyang tires dito mismo sa may front. And bukod pa dyan, pansin ko rin na yung wheel mugs nito, ayan, high quality rin ng bakal ang ginamit din dito mismo sa kanyang wheel mugs at the same time. So yun, naka na rin to, naka pang commuter tire na rin ang gamit nito mismo sa mismong motorsiklo na to. Tingin ko rin dito mismo sa motor na to, actually nagkamali ako kanina eh. Pero kinat ko na yun kanina. So yun, andito yung turning lights niya pala dito sa may gilid. So same din na pala ng iba pang design ng mga motor na yan sa market. Yung mismong turning lights niya is hindi na nakalawit dito, bagkos, or hindi na siya nakasama dito mismo sa kanyang headlight. Bagkos dito rin makikita rin natin siya dito. Makikita na natin siya dito mismo sa may bandang gilid. So mabilis na ma-identify kung luliko ka eh. Basta nandito na kagad yung signal light mo. Mabilis na kagad maging busy. So take note of this mga dre. Same lang din to nung gamit dito mismo sa Passion Carb, which is technically LED pa rin siya, and looks like na pareho din yung design ng gamit niya dito mismo sa Passion FI na mismong A few moments later. motor. So ayun, ganito yung itsura niya mismo sa may bandang gilid. Yan. So meron lang konting pinagbago in terms of design. Kasi kung dati nakalagay lang dito yung pangalan na Rusi, ngayon is meron siya nakalagay dito na 125 Sports dito mismo sa may bandang gilid. Tapos nandito na lang yung pangalan ni Rusi sa may bandang gilid. So very usual in terms of designs, not just only with the fairings but also yung stickers. So is mas pinamodernize na rin yung itsura ng mismong motorsiklo na to. So punta tayo dito mismo sa may bandang rider section. So technically sa rider section is unahin muna natin tong kanyang instrument panel. So yung kanyang instrument panel basically is ito, analog pa siya. Nandito yung samot-saring indicators niya, check engine, high beam and low beam, turning lights indicator. Nandito rin yung kanyang gas panel. Dito rin yung odometer, tachometer with speedometer. So yan yung mga nandito mismo sa kanyang speedometer dito mismo sa motorsiklo na to. So punta natin, right side controls, wala pa tong idle, so I think this one is kill switch. Then headlight switch, ignition button or ignition start button, or yung tinatawag natin na electric start button. Sa left side naman we got high beam and low beam, horns, then also yung kanyang turning light signal, turning light switch with matching hazard na rin. So nandito na rin siya nakapaloob. I think pareho na din to dun sa may Passion. Ang pinagkaiba nito is naka-FI na rin to. So yun, nakakita pa rin yung kanyang ignition dito, plus meron na siyang side pocket dito na maliit dito mismo sa may gilid ng sasakyan. Then may mas malaking side pocket siya dito mismo sa may bandang gilid. So I think hindi pa siya ready for a charging ready na cell na pwede, hindi pa siya ready na makapag paano ba? I think itong motorsiklo na to is wala pang USB charging port, pero pwede naman siya pa-attach if ever na kung trip nyo kung gusto nyo palagyan. So ayan, other than that, utility hook at the same time. Pwede natin lagyan ng mga pinamili natin or anything else na gusto na madala-dala natin while umalis tayo, or may dala-dala tayo na mga pinamili or sa mga kinuha na mga gamit. Foot boards check. So katamtaman lang din, hindi siya gaanong wide, hindi siya gaanong compressed, tama lang. So saktong-sakto lang to para dun sa mga daily commuters na naghahanap ng affordable na motor na katulad nito mismong Passion, yung 125 FI nila. So
seats. Ito yung seat niya. Ito malambot to. Then may pagka-wrap texture na rin yung kanyang upuan. So technically hindi ka masyadong mag-i-slide dito. Yun ang kagandahan dito mismo sa mga ganitong klase ng upuan. The question is, ayun, hindi pa natin makita yung under the seat nito kasi nakalock pa. So try natin. Saan mo Andre? Ayun. So in terms of compartment, may kalakihan din to. Pero nakalaan siya for batteries, then also for other utilities like tools, other documents, and so on and so forth. So saktuhan lang. Kung pwede rin tayo maglagay ng kapote rito if ever, makakadiskarte naman tayo eh. Plus, yung kanyang fuel or yung kanyang gas tank. So ang tanong dito kung ilan nga ba ang capacity ng ganyang gas tank. So pa-flash out na lang din natin sa screen list yung pinaka maximum fuel tank capacity nito, including din yung kanyang fuel consumption dito mismo sa motor na to. Ito yung gusto kong malaman kung ilan yung fuel consumption nito while driving, kasi since alam ko malaking pagbabago or changes na ma-indicate dito since FI na to, then also mag-iiba rin yung consumption nito in terms of dito mismo sa bike na to, kasi the last time is naka-carb din naman. So ayun, sara na muna natin. Balik muna natin to. Meanwhile, Ayan, so naibalik na natin yung actual na mismong susi. So punta tayo dito mismo sa may bandang likod. So ano nga ba meron dito sa may bandang likod? So dito mismo sa may bandang likod, mapapansin natin meron ng rubber cover yung kanyang engine. Then also mapapansin din natin na meron din to tire hugger na naka-usti dito mismo sa may bandang likod. So lessen talaga yung dirt intake dito mismo sa may engine room. Upright ang position niya ng kanyang exhaust. Plus and also mapapansin din natin mismo dito sa may gilid, ito medyo malaki ang pinagkaiba nito since ang gamit nitong braking system sa likod is naka drum brake pa rin, plus naka single shock suspension na rin to sa likod. So good thing meron pa rin itong kickstart in case na mawalan tayo ng power or mamatay yung motor natin, is pwede natin paandarin itong motor na to through using kickstart. Or halimbawa na ito pala mali, so in case na mamatay yung motor natin at hindi gumana yung electric start button, pwede natin gamitin to as a backup pag halimbawa na kailangan natin paandarin yung motor natin. So ayun, and also tires. Good question. Ilan ang size ng gulong na to? So ang rear tire size nito is nasa 80 by 90 by 14. So medyo may pagkakantamtaman din ang nito. Good for scooter talaga, para sa gantong klase ng scooter. And this one is fits for the actual frame and the actual structure of the scooter na rin at the same time. So ayan, yung kanyang taillight is naka-LED na rin, including this one, pati na rin yung kanyang signal lights or turning lights dito mismo sa may bandang likuran. Then also fenders, plate holders, and also plate light para mas maging visible yung plate natin. Ito yung fender niya, medyo may pagkamalapad na rin na sasakto dun sa gulong para ma-cover ang lahat ng dirt intake na napupunta dito mismo sa mismong rider o sa OBR mismo. So yun. So ito yung makabuuan na meron dito mismo sa motorsiklo nito. So ang gagawin na lang natin as of now, isi-sit high test itong motorsiklo na to. So ayun, moment of truth. Sige natin. Kumpara natin ito. Yun. So tip 2 ako dito mga dre. Medyo tip 2 ako. So hindi, kaya naman pa rin.
Upright na upright. So, ganda. So, kung sa akin itong motor na to, maginalit ko sa mga small riders na rin. Height to, 5'5" ang height ko. Na-walkthrough na natin, then kahit pa paano naibigay ko na rin sa inyo yung technical specs ng motorsiklo na to. So, magkano nga ba ang Passion FI or Passion 125 FI in cash price? So, cash price nito madre is 55,000 pesos. Oy, murang-mura to. Murang-mura to. Kakasulit ka na rin dito ah. Then also, kung magmamonthly ka nito, technically, is sa 3 years, 2.5 75 for 3 years, and also 2 years and 2 years is 3,450, then 1 year naman is 6,075 pesos. So ayun, ang down payment nitong ano na to, unit to. So technically sa mga binanggit ko na monthly, ang down payment nito is nagkakalaga lang ng 3,000 pesos. So ayun, so ayun muna mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. So nagustuhan nyo itong video na to. So sa ngayon, ganito na lang muna. Keep safe and drive safe always. Ang mura ng motor na to. So ayun, Japs out.